Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So pag-usapan natin yung mga palusot ni Sara Duterte sa kanyang salin. Pakinggan muna natin itong papreskon ng mga abogado ni Sara. Sige ang papreskon para utuhin yung mga supporters nila. Hindi sagutin mga kababayan sa tamang forum sa preskon na dinadaan yung paliwanag. Hindi po obra ang ganyan. But anyway, ito'y pagpapakita lang mga kababayan na talagang hindi nila kayang sagutin yung mga tanong sa Congress. Kasi siguradong masusukol sila. Kaya patuloy na umiiwas yung kampo ni Sara Duterte. Kaya sinasagot nila hindi sa tamang forum, kundi sa social media, sa presscon. Di ba malinaw mga kababayan? Mga uto-uto lang ang kanilang mauuto. Yung dati ng mga uto-uto. Ito yung paliwanag ni Michael Poa. Ano po ba ang suspicious transaction report? Ang laman po niyan ay suspicious transactions. Ang ibig po sabihin, suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps Yun naman pala yung paniwala ninyo. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Congress? Di ba? Bakit sa social media at sa mainstream media ninyo pinapaliwanag? Wala naman pala kayong ginawang masama yung kliyente ninyo si Sara Duterte. suspicious transactions. Ang ibig po sabihin, suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so Ipaliwanag ninyo kung bakit hindi naging suspicious. Kasi sabi ng AMLAC, suspicious. Di ba? Yun ang sabi. So ipaliwanag ninyo sa Congress, bakit hindi naging suspicious? Bakit pinapaliwanag ninyo sa social media at sa mainstream media? Yun ang malaking tanong. sa AMLAC, nagkaroon ng suspicious transaction report. Ngayon, hindi naman ibig Kontrahin ninyo doon mismo yung AMLAC, point blank, kontrahin ninyo sa Congress. Ayaw ninyo eh. sabihin, no, may illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Yun naman pala, hindi man illegal. Sagutin ninyo doon. Kaagad. In fact, kung titrigger lang yon para sa AMLAC na tingnan at kung gusto nilang imbestigahan, at yun po ang nangyari. Kaya nga, In fact, iniimbestigahan. Iniimbestigahan. Yung investigasyon ginagawa ng Congress. Kaya sagutin ninyo. Binibigyan kayo ng due process na tulad ng hinihingi ninyo sa Supreme Court. Di ba ito yung due process na gusto ninyong ibigay kay Sara Duterte? Consequence ito ng inyong petisyon sa Supreme Court. Ngayon, binibigyan kayo ng due process, ayaw ninyo na sagutin at mag-participate sa due process na ginagawa ng Congress. Yan ang mahirap sa inyo eh. The legal team and I, the defense team and I were perusing over the documents. Wala kasi kaming time so nagbabrowse lang kami. Napansin namin dun sa attachment ng suspicious transaction Puro palusot report, po. ang naging basis nila for that was media reports on the confidential funds, on the committee hearings. Yun naman pala, bakit hindi ninyo kontrahin yung sinasabing media reports para recorded siya at naka-take oath kayo doon? Sa inyong pag-rebat, yung rebuttal ninyo sa mga false accusations na sinasabi ninyo, mali na mga akusasyon at based lang sa media reports. Yun ang simpleng tanong sa inyo. Di ba, Attorney Michael Poa? Sayang ng talino ninyo eh. The confidential funds. So, maaaring yun yung nag-trigger sa bank, no? And yun lang yung naging basehan ng bank. Kaya nagkaroon ng suspicious transaction report. But again, I don't want to speculate on that. Yun lang yung nabasa namin. So, wala pa kaming time para bigyan kayo ng full Ang babaw ng mga depensa ninyo. Di ba? Sayang ng law degree ninyo at nung pagiging abogado. At ang dami ninyo, 16 kayo. Di ba? Ang kaya ninyo, press con. Napakahina. Pag ganyan, mga kababayan, mahina. picture. But at least we want to establish that a suspicious transaction I-establish ninyo sa Congress kasi yung ang tamang forum. does not necessarily mean or does not automatically equate to any Yun naman pala ang paniwala ninyo.
ipaliwanag ninyo doon para on record. Baka yung impeachment complaint hindi ma-establish yung probable cause sa level pala ng Congress, ma-dismiss na. Pero ayaw ninyo eh. So, dahil dyan, lalong lumalakas yung duda ng publiko. or any unlawful activity. Pagdating naman po dun sa pangalawang niyong tanong na bilyon at sabi niyo nga nakakagulat, marami ring nagulat. Totoo naman po yun, no? Kahit naman Totoo sino-sino pala. nagulat kung ganun yung amounts. But again, doon po kami nanggagaling sa how is an AMLAC report presented. Diba? It is Kinontra sana ninyo doon mismo yung AMLAC, kinumpronta ninyo, sinabi ninyo yun sa Congress, sa panel, sa Justice Panel, mali. Mali yung sinasabi ninyo. Kaya umiwas kayo eh. Di ba? Umiiwas kayo na i-confront. Ibig sabihin, hindi ninyo kaya yung mga aligasyon, yung presentation ng ebidensya, kasi ayaw ninyo i-engage frontally. Yan ang malinaw na ang ibig sabihin nun. Ayaw ninyong i-engage yung ang tawag nga nila ay AMLAC mismo. The aggregate of all ang tawag nga nila ay inflows and outflows. So palpalin ninyo yung kwento sa inflows and outflows. 'Di ba? Na mali yung kwento ng AMLAC. Lahat Ganun lang 'yon, mga kababayan. Kaya tama itong analysis ni Professor Antonio Contreras. Yan ang sabi ni Antonio Contreras. Walang outflow kung walang inflow. So saan galing ang bilyones na inflow? At ano ang pinagkagastusan ng bilyones na outflow? Bayad utang? Binili ng ari-arian? If so, nasa SALN ba? At kung natulog sa kamay ang outflow, bakit zero ang cash on hand? At kung zero ang cash in bank, ibig sabihin kinuha lahat ang bilyones na deposito. Again, saan ginastos? Mga attorney ni Sara, yan ang ipaliwanag ninyo. Isama ninyo na rin yung mga may PhD at MD dyan. Correct. Lahat ng tinagang matatalino ninyo. Kaya lang ang problema, yung mga abogado ninyo, pinagang matatalino yung pinili ninyo. Nasaan sila ngayon? Bakit ayaw mag-appear sa Congress para baliktarin, questionin, durugin through truthful presentation of facts? May rebuttal dapat doon sa mga presentasyon na ginawa ng AMLAC. Tapos mga kababayan ni dating Senador Antonio Trillanes. Si dating Senador Antonio Trillanes, hindi man po yun abogado. Bakit hindi harapin ng napakagagaling na mga abogado ni Sara Duterte? Bakit umiiwas sa presentation ni Antonio Trillanes na hindi man abogado? Navy yun. Di ba mga kababayan? Puro kayo pa preskon. lahat yun. At least yun yung posisyon namin, at pananaw namin, o pagkakaintindi namin sa reports ng AMLAC, no? Na ina-add lang nila lahat yung over a span of 18 years. So it doesn't give us a clear picture kung magkano ba talaga yung pera na nasa bangko. Kasi kung meron kang 5,000, 20,000 na dinideposit mo kada buwan, wini-withdraw mo, etc., etc., pag ina-add mo yung lahat over a span of 18 years, talagang magiging malaki. Kaya nga, saan napunta yung milyones? At na-accumulate na billion, 4.7 billion na dumaan sa bank accounts ni Sara at saka ni tawag dito, yung kanyang asawa, ni Atty. Mans Carpio. Yun ang hinahanap. Sagutin ninyo sa Congress. Atty. Powa, matalino kayo, di ba? Ba't hindi ninyo kayang sagutin sa Congress? Sige lang ang daldal ninyo sa presscon. Di ba? Yung amount niya magiging bloated. Etc. Pag ina-add mo yung lahat over a span of 18 years, talagang magiging malaki yung amount, magiging bloated. No? And that is why we're saying that
these things, no, Sabihin mo we yan just sa have to be Congress. cautious on how we look at it. Again, I'm not saying na mali yung report ng AMLAC. Wala kaming sinasabing Oh, you ganyan. see? What we're saying is we have to be cautious on how... So, ibig sabihin, nag-iingat sila na sabihin na mali. Kasi on record yun, paano naging mali? Mapapaya talaga sila. Di ba? On record yun, dumaan sa bank accounts ni Sara, mga kababayan. Inflow in outflow ng pera. Ang tanong, saan napunta? Yung inflow, yung pumasok, saan galing? Bakit milyon-milyon? At naging billions? At yung outflow withdrawal, saan napunta? Saan nilagay? Walang declared siya sa SALN na zero cash. 2019 yata nagsimula. Dati may cash. Ngayon, naging zero cash. Pero yung kanyang network, lumobo. Naging 88 million. Yung 88 million, mga kababayan, incompatible pag kinumpir mo sa inflow and outflow na pumasok sa kanyang bank accounts. O di ba malinaw na may milagro, mga kababayan? Sabi ko sa inyo. Those figures that were being given out yesterday, and as you know, the Vice President in her statement already denied, all these things. I-deny niya doon sa Congress. Na pumasok sa Hindi sa press statement. point in time. Ano po ba ang suspicion? Nag-deny siya sa press release pagkatapos biglang umatake tungkol sa mga mali-maleta daw. Iniiba niya yung istorya. Sinupalpal ngayon ni Congressman Terry Ridon. Ayan sabi kasi ni Sara, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sabi ni Terry Ridon, ang mga magnanakaw nahuhuli rin sa dokumento. O di ba basag? Ito maganda yung yung post mga kababayan ni Heidi Mendoza, dating auditor, Commissioner Mendoza. Ang SALN ay parang litrato ng yaman mo sa dulo ng taon. Samantalang ang AMLAC records ay parang CCTV ng galaw ng pera. Pasok-labas sa bangko sa iba't ibang pitsa. So yung by analogy. Kaya pwedeng malaki ang galaw sa CCTV pero pagdating ng pagkuha ng litrato, konti o zero ang natira. Kung ang claim ay dumaan lang, walang natira, okay. Pero kapag milyon o bilyon ang dumaan, normal lang na tanungin. Saan galing? Saan napunta? Bakit dumaan sa account mo? Zero cash bank deposits sa SALN equals ano ang sinasabi nito? Ibig sabihin, ang diniklara ay wala, zero, o hindi nagdeklara ng cash on hand at cash in banks as of December 31. Sa reports tungkol kay BP, lumalabas na sa SALNs 2019 to 2024, walang declared na cash on hand at bank deposits. Ano ang AMLAC records at ano ang binibilang nito? Ang AMLAC ay tumatanggap ng reports mula sa bangko, lalo na CTR or covered transaction reports. Karaniwang cash transactions, 500,000 sa isang banking day. Automatic ang reporting, STR or suspicious transaction reports. Kahit anong amount kung may red flags tulad ng unusual, di tugma sa profile, capacity, walang malinaw na purpose at iba pa. Sa House hearing reports, inilahad na may covered at suspicious transactions na nakalink kina BP Sara Duterte at asawa niya at may total summary umabot sa 6.77 billion sa mahabang period kasama ang pasok-labas sa bangko. So ano ang relationship ng SALN, AMLAC records at zero cash? Sa SALN, ano ang meron? Anong meron ka sa dulo ng taon? Sa AMLAC, anong dumaan na pera sa accounts mo sa iba't ibang araw? Pwedeng sabay na totoo ang dalawa. Malaki ang pasok-labas. Pero pagdating ng December 31, naubos na. Withdrawal na, transfer, kaya zero ang ending ng cash bank deposits. Pero kung malaki ang flow at may STR red flags, natural na tanong, kung ganito kalaki, ganito ka flag ang galaw,
Ano ang pinanggagalingan at pinagagamitan? Tugma ba ito sa legal na income, capacity at sa diniklarang assets? Correct. Dahil required sa SALN ang pagdeklara ng cash on hand or in banks kapag zero ang diniklara sa maraming taon at may indikasyon ang bank activity, may mismatch. Zero ba talaga ang bank deposits as of December 31? Kung meron, bakit hindi na-declare? Kung wala, bakit may ganitong pattern, volume ng transactions? Ganito yan. Ang SALN ay litrato ng yaman mo sa dulo ng taon. Kasama dapat ang cash at bank deposits. AMLAC reports naman ay CCTV. Galaw ng pera, may CTR. Cash, 500,000 per day at CTR na nire-report ng mga bangko. Kaya kahit posible na malaki ang galaw, pero zero ang natira sa December 31, normal lang na tanungin saan galing, saan napunta, at tugma ba sa disclosures. Yan lamang muna ang dapat alamin. Makatang makwenta. Yon ang dapat na pinapaliwanag ng mga abogado ni Sara at ni Sara mismo sa Congress. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi sa press statement at sa press con. Tama po. Puro kasi palusot at pag-iwas.